Pag-usapan naman natin ito. Nako po, si Digong, mga kababayan, nagmamakaawa po sa kanyang mga constituents. Ano ang sinabi ni Digong, mga kababayan? Huwag daw niyo po silang iiwan. Oh. Tapos, nung isang araw, huwag kayong iiwan, yan ang panawagan ninyo. Diba? Sabi niya kasi, wala naman kaming ginawa sa inyo. GP, saan man ang galing na naman yung sinasabi mo na yan? Teka lang, court card ulit tayo ha. May court card naman tayo dyan. O, ito yung sabi ni Digong. Baka mamaya umangal na naman yung iba dyan. Baka sabihin, gawa-gawa ko lang. Ito po, sabi ni Digong. Sabi niya, huwag niyo iwan ang mga Duterte dahil ang mga Duterte hindi kayo iiwan kailanman. Hindi niyo iniwan kailanman, mga Duterte. Yung mga pulis nga, sabi mo ganire. Sabi mo, I will take full responsibility. Tapos pag nakasuhan na yung mga pulis, nagkakasuhan na. Sabi niya, guilty is personal. Patay. Inalis yung sarili. Iniligtas yung sarili. Ano pa yung sabi ni Digong dito, mga ka-GP Natics? Ito ba? Sabi niya ganon. Bakit nyo kami iiwan? Papalitan. O bakit nyo kami papalitan? Wala kaming ginawang masama sa inyo. Hindi kami nangurakot. Wow! Hindi kami nangurakot. Nasaan na 51 billion? Nasaan na yung confidential funds? Tapos hindi lang yan ha. Ngayon mga kababayan, meron pa. Hindi raw sila nangurakot. Pero tingnan nyo. Oh, may panibagong problema na naman si Sara. COA flag DepEd for delayed construction of facilities in remote areas. Ilan yung nawawala, mga kababayan, na pera? 1.4 billion pesos. Oh. Tapos ngayon, nung isang araw, di ba, namigay sila ng ayuda. Anong nangyari sa ayuda? Mga kababayan, 150 pesos, worth 150 pesos na gift certificate ang pinamigay instead of 700. Pinapila ng pagkahaba-haba mula December 24 hanggang 25 mga tao. Tapos 150 GC, 3 kilong bigas, 2 sardinas at 2 corn beef. Eh kung tutusin, mas maganda pa, mamigay sila Speaker Martin. Mga kababayan, magkano lang ba abutin nung kanilang pinamimigay? Wala pa atang 500 pesos eh. In total in total. 3 kilong bigas, may 50 pesos, 150 plus 150 GC. Di 300. 2 sardinas, 2 corn beef, 500 lang yan. Diba? Pati yung PhilHealth. Nung 2017-2018, may mga excess funds. Anong ginawa ng mga tauhan ng PhilHealth, mga kababayan? Ginawa nilang excessive allowances. Agoy! Tapos gusto nyo, hindi kayo iwan. Alam nyo, natatakot na itong si Digong. Yung quote card niya na to, or yung statement niya na to, this was prior, mga kababayan, doon sa kanilang pamimigay. So, ibig sabihin, nakita na nila, uy, alanganin tayo dito sa mga constituents natin, baka wala nang bumoto sa akin. Kasi doon sa survey po, mukhang mas marami na yung kampe dito kay Carlo Nograles. Mukhang maalis na sila sa pwesto. Hindi ko sinabi na maalis na, pero sa mga survey, mas mataas sa mga Nograles. Ngayon, sabi nila, ayaw namin sa ayuda. Wala na silang paraan. Tara na nga, mag-ayuda ta. Ayuda ta, day. Ayuda taday, namigay, anak ng tinapa, 150 GC. Alam niyo ba, yung GC na yan, pambakla. 150, boss. 150, pwede na yan, boss.
Pangkape lang, boss. 150. Chupa bakla. GC pa. May bawas pa yan. Pag ibinili mo yung GC sa tindahan, may mga tindahan na hindi tumatanggap niyan. May mga tindahan din na tumatanggap. Hindi mo yan makukuha ng 150 din. Yung GC na yan, baka may bawas 20. Diba? Oh. TJR2K24, tama po. Ninakaw. Ang laki. 500 lang. Sa akap, tag 10K. Sa tupad, magkano? 7K ata. Ang laki. Doon sa mga... Psst, pogi, 150. Sabi ni Sir Edward, kulang pa pamasahe. True. At saka, hindi rin naman, baka hindi nga rin tanggapin ng jeep yan o kaya tricycle yung GC na yan. Sabi ni Sir David Domingo, pag nawala ang mga Duterte sa Davao City, mabubuklat ang mga ninakaw sa Davao City, mga salin, mabubunyag lahat. True. Di ba? Mami Elvis Soriana, salamat sa star, kakahiya. Sinasabi mo na hindi nyo sila iniwan, pero alam nyo ang ginawa nyo sa kanila. Ginawa nyo silang basura. Turing nyo sa kanila basura. Binigyan nyo, ganun lang. Bakit? Wala ng pogo? Wala ng pinagkukunan ng pondo? Sabi nga ni Harry Roque, ito pa yung sabi ni Harry Roque. Saan ba yun, Harry Roque? Ang pogo po, kabahagi po yan siguro ng isang industriya na nagbibigay ng cash resource sa presidente sa ating Diba? Ayan na, wala ng pogo. Kaya wala na rin kayong pondo. Hindi, ito kasi mga kababayan, alam nyo kaya yung, palagay ko dito, naiinggit lang talaga sila sa current administration, particularly dito kay Speaker Martin Romualdez. Kasi during their time, hindi po nila naisip itong bagay na to Di ba? Hindi nila naisip ito na malakas na estratehiya ang pagbibigay ng ayuda sa mga kababayan natin. Diba? Sa kanila siguro, mga kababayan, pag namigay ang gobyerno natin, yun daw ay nakaw. Yun daw ay vote buying. Pero, paano ito magiging vote buying kung hindi naman ito yung panahon ng botohan? Kasi masasabi kong vote buying ito, kapag panahon na ng botohan, namimigay ka, doon ka lang lumalabas. Hindi naman. Kasi pagkaupo pa lang ni PBBM, meron na talaga silang pinamimigay. Diba? Na nakalaan para sa mga kababayan natin, sa mga magsasaka, sa mga estudyante, sa mga kapos ang kita, doon sa mga nasa laylayan, etc., etc., etc. Nung panahon na Digong, sino lang ang mga nakalikom at napuno ang bulsa? Yung mga nasa pwesto. Di ba Sir Edward Porlahe? Pero maling-mali ang diskarte. Nangihingi kayo na huwag kayong iwanan, bibigyan nyo. Ang katotohanan na binigay nyo, 150 GC. Sabi nung iba, ay sinungaling, hindi totoo yan. May nagre-reklamo nga dito mga taga Davao. Nagmensahe pa kay Sir Benji, Sir Benji, alam mo ba 700 GC ang inaasahan namin? Pero ang binigay sa amin, 150 GC. Sabi ni Berhel Valencia, si Cap Dado nagbabanta na papatayin niya ang tanso vlogger daw, boss. Nako, okay, nagpapaniwala dyan. Yan si Dado, may sinto-sinto. Hindi, alam niyo kung bakit natanggal yan sa, sa pagkamilitar? Diba? Sabi niya noon, raw siya, magaling daw siya, matalino siya. Umayaw. Literal yan, na quitter. Sabi niya, umayaw ako nun Akala ko naman, talagang, mga kababayan, siya lang yung umalis. Yun pala, nag-quit ang tanga.
Sabi ni Robbie Ong, kawawa yung mga senior na hindi bigyan. Huwag kayong mag-alala, mga kababayan. Yung mga senior na yan, meron naman yan ipinamimigay ang gobyerno natin na nakalaan talaga. Di ba? Diyos ko. Ma'am Jenny Dorado, shoutout po sa inyo ha. Okay? Sa mga kababayan, magkita-kita po muli tayo sa mga susunod na vlogs natin at mga uploads, no? Right? Hanggang dito na lamang. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. Kasi alam ko yung iba dyan, nasa ibang bansa. Kaya gabi sa kanila, di ba? Sabi ni Berhel Valencia, si Duterte TV wala na, nagtatago na. Tulungan niya ba ang mga nagrally sa EDSA boss? Hindi ko po alam. Basta ang nakita ko lang, si Duterte TV, it's either siya ay nag-delete ng channel or nag-private lang ng channel for the meantime kasi alam niya, kakasuhan siya nitong si Attorney Claire. Diba? Ganyan talaga pag fake news. Kaya ako, mga kababayan, as much as possible, tinitingnan ko talaga kung meron akong basis or wala. Mahirap yan. Wag natin gayahin yung mga yan for the sake of the views. Kasi yung mga yun, malalaki talaga ang mga views eh. Kaya lang, galing sa mali. Di ba? Maraming salamat po ulit mga kababayan. Magandang hapon at mahal ko po kayo. I love you all.